Dahil po sa anunsyo ng Pag-asa DOST na nagsimula na ho ang panahon ng tag-ulan at dahil rin po sa pagbubukas ng klase sa Lunes, abay pinag-iingat ho ng Health Department ng publiko, partikular po ang mga kabataan laban sa mga nauusong sakit tuwing rainy season. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mats, anong mga sakit? Yes, Alex, sa panahong ito ay uso raw yung wild diseases. Yun yung influenza-like illnesses, waterborne illnesses, leptospirosis at maging dengue. Kaya naman ang Department of Health patuloy na nagbababala at nagpapaalala sa publiko laban sa mga sakit na ito. Kasabay ng pagsisimula ng rainy season, nagbabala naman ang Department of Health sa mga sakit na uso sa panahon ng tag-ulan. Partikular na tinukoy ng DOH ang wild diseases tulad ng waterborne disease, influenza-like illness, leptospirosis at dengue. Ang pinaka-issue dito dahil dumadami na yung buhos ng ulan na nagkakaroon tayo ng tubig na pwedeng pamugaran ng mga insekto dun sa dengue o kaya pwedeng makakontamina sa ating inumin dun sa mga waterborne diseases. Sa influenza naman, paalala ng DOH, mahalaga ang pagkain ng masustansyang pagkain para mapalakas ang resistensya. Dahil pasukan na sa Lunes, paalala ng DOH sa mga magulang, mas mabuti kung pahira ng mga insect repellent lotion ang mga bata bago pumasok sa eskwela. Sa datos ng DOH, bumaba ng 56% ang kaso ng dengue sa bansa. Yan ay sa unang 5 buwan ng taong ito. Mula Enero 4 hanggang Mayo 23, nagkapagdalalang aniya ng 50,727 dengue cases. Higit kalahati kaysa 114,308 na kasong naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan ng mga kaso na itala sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region. Sa kabila nito, sabi ni Health Undersecretary Albert Domingo, hindi dapat maging kampante. Hindi rin anya nangangahulugang tinamaan na ng dengue, hindi na ulit magkakasakit nito. So, 4 po yung tinatawag nating serotype. Kasi ang mga virus niyan, DEN 1, DEN 2, DEN 3, and DEN 4. Ibig sabihin, kahit lahat sila ay dengue, kakaiba, iba-iba yung kanilang identity. Maaaring nagkaroon ka na ng dengue 3, pero at ikaw ay hindi na magkakaroon nila ng dengue 3, pero pag nakagat ka ng lamok na may dalang dengue 2 or dengue 1 or dengue 4, pwede kang magka-dengue ulit. Karaniwan sa sintomas ito ay mataas na lagnat na nasa 39 hanggang 40 degrees Celsius, pananakit ng likod ng mata at katawan at panghihina. Huwag ho nating antayin yung mga late symptoms. Ano yung mga late symptoms? Asekwen, Joshua, yung mga pagdurugo ng gilagid. Nako, medyo advanced na po yan. Yung pamamantal o kaya yung pasintabi sa mga kumakain, yung mga pag-iba ng dumi, ng kulay ng ating dumi, lalo na kung nangitim, bleeding na po yan. Isa rin sa usong sakit sa panahon ng tag-ulan ay ang leptospirosis na karaniwang nakukuha sa paglusong sa tubig baha. Kabilang sa sintomas nito ay paninilaw ng mata at balat, pag-iiba ng kulay ng ihi at pananakit ng kalamnan, lalo na sa likod ng binti. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano naman ang dahilan at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Ang sintomas ng leptospirosis pwede umunong lumabas mula 2 hanggang 4 na linggo mula nang lumusong sa baha. Patuloy na paalala ng DOH kung makaramdam ng sintomas sa mga nasabing sakit, agad na magpunta sa pinakamalapit na health center para maagapan ito at hindi na lumala. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, madalas binabanggit nga ng DOH no, na kapag may mga karamdaman, agad na pumunta ng health center. Yung ba mga health centers natin sa mga barangay, sa mga lungsod, mga bayan, equipped ba sila? Ready bang rumisponde sa ating mga kababayan? Yes, Alex, ang sinasabi ng DOH ay may sapat daw na supply ng iba't ibang gamot sa mga barangay health center kung kaya wala daw dapat alalahanin yung publiko. Pero kung sakasakali naman na yung sakit na kanilang ipapakonsulta hindi na kaya doon sa mga health center sa kanilang lugar, lalo na kung maliit lang naman ito, pwede naman silang magpunta sa mga government hospital, lalo na mga DOH hospital na pwedeng makapagpakonsulta ng libre yung mga kababayan natin at kung kinakailangan i-confine, meron naman daw zero billing para sa basic accommodation. Ayun. Mads, may tanong ako na iba naman tong ulan.
ulan nito na inuulan ng batikos ang Department of Health. I'm sure, baka tinanong nyo rin sa kanila, no? Kay ASEC, yung tungkol sa marangyang biyahe umano ng Health Secretary. May tugon na ba sila dito? Alex, hanggang ngayon ay tahimik pa rin yung DOH patungkol sa mga issue na binabato patungkol doon sa naging biyahe nila. Okay. Wala pa silang inilalabas sa statement. Oh, ibang ulan kasi yun eh. Ulan ng batikos sa Health Department. So, sige, antabayan na natin yan kung sila po ay sasagot ukol ho dyan. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratil, yung mata natin mula sa Department of Health.